Ang amoy ng estero ay pamilyar na kay Sinag Cruz. Iyon ang unang bumabati sa kanya tuwing umaga at ang huling naghahatid sa kanya sa pagtulog. Amoy ng basura, ng burak, ng kahirapang tila isang kumot na bumabalot sa kanilang maliit na komunidad. Ang kanyang sikmura ay laging kumakalam, isang paalala ng kawalan na hindi na niya halos napapansin. Para sa kanya, ang gutom ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang estado ng pamumuhay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bote at plastik na napulot para ibenta, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa dulo ng kanilang eskinita. Ang sasakyan ay tila isang alien sa mundong iyon. Malinis, marangya, at hindi nababagay. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana. Ang sapatos nito'y nangingintab sa kabila ng putik sa daan. Natigilan si Sinag. Lahat ng mga kapitbahay nila ay napasungaw sa kani-kanilang mga bintana. Ang mga ganitong sasakyan ay hindi napapadpad sa lugar nila, maliban na lang kung may huhulihing kriminal o kukunin na bangkay. Ngunit ang lalaki ay lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Sinag Cruz?" tanong nito. Ang boses ay formal at walang emosyon. Tumangulang si Sinag. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. May nagawa ba siyang mali? "May isang alok para sa'yo," sabi ng lalaki. Iniabot sa kanya ang isang sobreng kulay krema. Mula kay Senyora Mahalina Sandoval, ang may-ari ng Hacienda Pulang Araw. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag nang buksan niya ito. Sa loob ay isang sulat at isang larawan ng isang babaeng may edad na. Maganda pa rin sa kabila ng mga guhit ng panahon sa mukha. Ang mga mata nito ay tila nangungusap ng kalungkutan at kapangyarihan. Ang alok ay simple, ngunit hindi kapani-paniwala. Kasal. Nais ni Mahalina Sandoval na pakasalan siya. Bilang kapalit, lahat ng yaman nito, ang buhay na hindi niya kailanman pinangarap, ay magiging kanya. "Bakit ako?" Halos pabulong na tanong ni Sinag. Isa lang siyang basurero. 23 taong gulang na walang natapos. Payat at may mga kalyo sa kamay. Ang babae sa larawan ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang mga 40. Ang mundo nila ay magkalayong magkalayo. "May mga sariling dahilan si Senyora," sagot ng lalaki. "Ang kailangan lang niyang malaman ay kung payag ka o hindi." Tumingin si Sinag sa paligid. Sa kanilang barong-barong na anumang oras ay maaaring gumuho. Sa kanyang mga kapatid na laging gutom. Sa kanyang mga pangarap na matagal nang ibinaon sa limot. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? Isang anghel na bumaba mula sa langit? O isang demonyong nag-aalok ng isang kasunduan? Sa puntong yun, wala na siyang pakialam. "Pumapayag ako," sabi niya. Ang boses ay basag. Ang kasal ay naganap makalipas ang 3 araw. Mabilis, tahimik at walang anumang pagdiriwang. Dinala si Sinag sa Hacienda Pulang Araw, isang malawak na lupain na may isang mansyon na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Malaki ito at marangya, ngunit may bumabalot ditong kalungkutan. Ang mga hardin ay maganda, ngunit tila walang buhay. Sa loob ng isang maliit na kapilya, sa loob ng hasyenda, pinirmahan nila ang kontrata ng kasal sa harap ng isang abogado. Walang mga bisita, walang pamilya. Tanging sila lamang dalawa. Si Mahalina ay nakasuot ng isang bestidang kulay pula. Isang madilim na pulang, tila kulay ng dugo. Napakaganda niya, ngunit ang kanyang mga ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Sinag ay hindi siya isang lalaking ikakasal, kundi isang bagay na binili, isang bagong alagang hayop na idadagdag sa koleksyon. "Ngayon, isa ka ng Sandoval," sabi ni Mahalina pagkatapos ng seremonya. Ang boses ay malambing ngunit malamig. Gabi. Ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Dinala siya ni Mahalina sa kanilang magiging silid-tulugan sa 2 palapag. Ang kama ay napakalaki,
gawa sa madilim na kahoy ng nara. Ang mga kurtina ay makakapal at ang hangin ay mabigat. Habang inililibot ni Sinag ang kanyang paningin, hinawakan ni Mahalina ang kanyang braso. "Halika, may ipapakita ako sa iyo," sabi nito, at iginiya siya paakyat sa ikatlong palapag ng mansyon. Ang pasilyo sa itaas ay madilim at mas makitid kaysa sa mga nauna. Ang hangin ay mas malamig. Sa dulo ng pasilyo ay may isang pinto na kakaiba sa lahat. Gawa ito sa itim at lumang kahoy, may mga ukit na tila mga baging na walang dahon, at ang doorknob nito ay kinakalawang na. Humarap sa kanya si Mahalina. Ang kanyang mukha ay seryoso sa ilalim ng madilim na ilaw. "Sinag," sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay walang anumang lambing. Ito ay isang utos. Lahat ng bagay sa pamamahay na ito ay sayo. Ang mga kotse, ang pera sa bangko, ang mga alahas. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Ngunit may isa akong kondisyon. Itinuro niya ang pintong kahoy. "Huwag na huwag mong bubuksan ang pintong yan." Mariin niyang sabi. "Huwag mo itong subukang pakinggan. Huwag kang lalapit dito. Para sa iyong sariling kapakanan, ituring mo na ang pasilyong ito ay nagtatapos bago ang pintong iyan. Naiintindihan mo ba?" Ang tindi ng kanyang boses ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Sinag. Mayroong isang bagay na nakakatakot sa paraan ng kanyang pagsasalita. Isang babala na mas malalim kaysa sa simpleng pagbabawal. Ano ang nasa likod ng pinto? Ngunit tumingin siya sa mga mata ni Mahalina at pagkatapos ay naisip niya ang malambot na kama sa ibaba, ang pagkain na naghihintay sa kanya, ang buhay na malayo sa amoy ng estero. Ang pangarap ay nasa kanyang mga kamay. Isang pinto lang ang kapalit. "Naiintindihan ko po," sagot niya. Isang matamis na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Mahalina, na para bang ang dilim sa kanyang mukha kanina ay isang imahinasyon lamang. "Mabuti, halika na, mahal ko. Naghihintay na ang ating silid." Nang gabing iyon, nahiga si Sinag sa pinakamalambot na kama na nahigaan niya sa buong buhay niya. Ngunit hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Tila bawat sulok ay may aninong nagmamasid. Si Mahalina ay natutulog na sa kanyang tabi. Ang paghinga nito ay malalim at kalmado. Sinubukan ni Sinag na ipikit ang kanyang mga mata. Pilit na inaalala ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang karangyaan, ang kaligtasan, ito ang kapalit. Ito lang. At habang papalalim ang gabi, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, may narinig siya. Isang tunog na halos hindi marinig, ngunit malinaw. Mula sa itaas, mula sa direksyon ng ikatlong palapag. Isang kaluskos, isang marahang pagkaskas, tulad ng mahahabang kuko na sinusubukang kumapit sa kabilang panig ng isinumpang pinto. Sinubukan ni Sinag na kumbinsihin ang sarili na ang narinig niya kagabi ay isang panaginip lamang. Isang masamang panaginip na bunga ng pagod at ng paninibago sa lugar. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanilang silid ay tila nagtataboy sa anumang alaala ng kadiliman. Ngunit ang pakiramdam ng kilabot ay nanatili. Isang malamig na kurot sa kanyang batok. Bumangon siya at nakitang wala na si Mahalina sa kanyang tabi. Isang set ng mamahaling damit ang nakahanda para sa kanya sa ibabaw ng isang silya. Ang lahat ay perpekto, tahimik at nakaayos. Ito ang buhay na pinili niya. Kailangan niyang yakapin ito. Bumaba siya patungo sa komedor. Ang hapagkainan ay kasing haba ng isang bangka. Sapat para sa 20 tao. Ngunit sa umagang iyon, iisang plato lamang ang nakahain sa dulo nito. Para sa kanya, mainit na sinangag, tapa, itlog, at sariwang prutas ang nakahanda. Isang piging para sa isang hari.
Ngunit habang kumakain siyang mag-isa, sa gitna ng katahimikan ng malawak na silid, ramdam na ramdam niya ang pag-iisa. Ang yaman ay may kasamang kalungkutan na hindi niya inaasahan. Bawat tunog ng kanyang kubyertos na tumatama sa plato ay umietso sa buong paligid, isang paalala na siya ay isang estranghero sa palasyong ito. Matapos mag-agahan, nagpasya siyang libutin ang mansyon. Kailangan niyang alisin sa isip ang alaala ng kaluskos, ng pinto, ng babala ni Mahalina. Ang bawat silid ay tila isang museo. Mga antigong kasangkapan, malalaking painting ng mga taong hindi niya kilala, at mga bintanang natatakpan ng makakapal na kurtina. Ang mga katulong ay gumagalaw nang walang ingay, tila mga anino na umiiwas sa kanyang tingin. Ngumingiti sila ng pilit kapag napapatingin siya, ngunit ang kanilang mga mata ay laging nakayuko. Sa sala, nakita niya ang isang batang katulong, marahil ay kaedad niya lang, na nag-aalis ng alikabok sa isang aparador. Lumapit si Sinag, sinusubukang maging palakaibigan. Magandang umaga, bati niya. Nagulat ang dalaga at muntik nang mabitawan ng hawak na pamunas. Magandang umaga po, Senyorito Sinag, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Sinag na lang, ngiti niya. Bago lang ako rito. Ang laki pala ng bahay na to, ano? Lalo na siguro sa itaas. Sinadya niyang idako ang usapan sa ikatlong palapag. Sinusubukan ng reaksyon nito. May mga silid pa ba doon? Ang pamumutla ng dalaga ay hindi maitatago. Bigla itong nataranta at ang hawak nitong tray na may lamang baso ay nahulog sa sahig na gawa sa marmol. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw at ang mga piraso ng bubog ay kumalat na parang mga bituin. Naku po, papatawad po, senyorito, sabi ng dalaga. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mabilis itong yumuko para pulutin ang mga bubog. Nanginginig ang mga kamay. Hayaan mo na, ako na. Abutin sana ni Sinag, ngunit isang matandang kasambahay, ang mayordoma marahil, ang mabilis na lumapit. Ano ang nangyayari rito? Tanong ng matanda. Ang tingin ay matalim na ipinukol sa dalaga. At pagkatapos ay kay Sinag. Ang tingin na iyon ay may halong babala. Wala po, manang. Nadulas lang po ang kamay ko, sagot ng dalaga. Halos maiyak na. Bumalik ka sa kusina, utos ng mayordoma. Pagkaalis ng dalaga, hinarap nito si Sinag. Pasensya na po kayo, senyorito. Bago lang po siya. Huwag niyo na lamang po sanang pansinin. May kailangan po ba kayo? Ang mensahe ay malinaw. May mga paksang hindi dapat pinag-uusapan. Ang ikatlong palapag ay isa sa mga yon. Nang hapong yon, habang nag-iisa si Sinag sa hardin, dumating si Mahalina. Ang kanyang presensya ay tila laging nagdadala ng kakaibang lamig. Ngumiti ito sa kanya, ngunit gaya ng dati, ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang malalim ang iniisip mo, mahal ko, sabi nito. Hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kamay nito ay malamig. Iniisip ko lang kung paano ako nababagay sa lugar na ito, pagdadahilan ni Sinag. Tumawa si Mahalina, isang tawang mahina at kontrolado. Huwag mong isipin yan. Narito ka para maging masaya. Itinuro nito ang garahe. May regalo ako sa'yo. Sa loob ng garahe ay isang bagong-bagong itim na sports car, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Kailanman ay hindi siya nakahawak ng ganoong klaseng sasakyan. Sa'yo iyan, sabi ni Mahalina. Para malibang ka, magpunta ka kahit saan mo gusto. Bilhin mo lahat ng naisin mo. Ito na naman. Ang pag-aalok ng karangyaan bilang pampalubag loob, bilang pambura ng mga tanong. Niyakap ni Sinag ang sasakyan, sinubukan damhin ang saya. Ngunit sa likod ng kintab ng pintura at amoy ng bagong katad, pakiramdam niya ay lalo lang humihigpit ang kadena sa kanyang leeg. Kinagabihan, hindi pa rin mapakali si Sinag.
Ang imahe ng takot sa mukha ng dalagang katulong ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nagpaalam siyang matutulog na, ngunit sa halip na mahiga, naghintay siya. Hinintay niyang humimbing si Mahalina. Nang sigurado na siyang tulog na ito, dahan-dahan siyang bumangon. Hinubad niya ang tsinelas para walang magawang ingay. Lumabas siya ng silid at tahimik na naglakad sa pasilyo, paakyat sa ikalawang palapag, hanggang sa marating niya ang hagdanan patungo sa ikatlo. Bawat hakbang niya pataas ay tila mas bumibigat at mas lumalamig ang hangin. Ang pasilyo sa itaas ay balot sa dilim. Tanging sinag lang ng buwan mula sa isang maliit na bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At doon, sa gitna ng katahimikan, nakita niya ito. Isang anino. Ang anino ng isang babae, mahaba ang buhok, dahan-dahang naglalakad sa pasilyo. Hindi ito si Mahalina. Ang anino ay tila pagod. Gumagalaw na parang may pasan-pasang bigat. Nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa marating nito ang dulo ng pasilyo. Sa harap mismo ng ipinagbabawal na pinto, ang anino ay bigla na lang naglaho. Nanigas si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Hindi yun. Guni-guni. May nakita siya. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga paa. Dahan-dahan, lumapit siya sa lugar kung saan naglaho ang anino. Ang takot ay bumabalot sa kanyang puso. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Huminto siya sa harap ng pintong itim. Mas nakakatakot ito sa malapitan. Ang mga ukit ay tila mga kamay na payat at ang amoy ng lumang kahoy ay may kasamang kakaibang singaw. Amoy ng pagkabulok at kalungkutan. Nakatayo lang siya roon, nakatitig, nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin sa sahig. Isang bagay na kumikinang ng bahagya sa sinag ng buwan na tumatama rito. Yumuko siya. Mula sa ilalim ng siwang ng pinto, may nakalawit na isang hibla ng buhok. Mahaba ito at kulay pilak. Puting-puti na parang sinulid ng gagamba. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Hinawakan niya ito laban sa liwanag ng buwan. Isang mahabang hibla ng puting buhok. Ang buhok ni Mahalina ay itim. Itim na parang gabi. Sino ang may-ari ng buhok na ito? At bakit ito nasa loob ng silid na hindi dapat buksan? Ang tanong ay umikot sa kanyang isipan. Isang malamig na pangako ng isang katotohanang mas madilim pa sa aninong kanyang nasaksihan. Ang hibla ng buhok na kulay pilak ay nakatago sa bulsa ni Sinag. Ngunit ang pakiramdam nito ay tila isang piraso ng yelo na dumidiit sa kanyang balat. Hindi na niya kayang magpanggap. Ang mansyon ay hindi na isang paraiso. Ito ay isang magandang kulungan na may isang lihim na dahan-dahang gumagapang sa mga pader nito. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang makalayo. Kahit saglit lang. Ginamit niyang dahilan ang bagong sports car. Sinabi niya kay Mahalina na gusto niyang subukan ito, na gusto niyang magmaneho-maneho. Pumayag si Mahalina na may isang matamis na ngiti. Ang parehong ngiti na ngayon ay nagbibigay na ng kilabot kay Sinag. "Mag-ingat ka, mahal," sabi nito, habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Ang haplos nito ay tila haplos ng isang gagamba. Habang minamaneho niya ang kotse, palabas ng malalaking bakal na tarangkahan ng Hacienda Pulang Araw, nakaramdam si Sinag ng saglit na kalayaan. Ang ingay ng makina, ang bilis sa kalsada, ang mga puno at bahay na mabilis niyang nalalagpasan. Lahat ay isang malaking kaibahan sa nakakabinging katahimikan ng mansyon. Nagtungo siya sa pinakamalapit na bayan, ang Baryo Kalinaw, na ang pangalan ay isang kabalintunaan sa nararamdaman niyang kaguluhan. Ang Baryo Kalinaw ay abala at maingay. Ang mga tao ay nagtatawanan sa palengke. Ang mga tricycle ay nagbubusinahan. At ang amoy ng nilulutong pagkain ay nasa hangin. Buhay. Ito ang pakiramdam ng pagiging buhay. Isang bagay
na tila nawawala sa loob ng hasyenda. Ipinarada niya ang mamahaling kotse na agad nakakuha ng atensyon ng mga tao at naglakad-lakad sa gitna ng palengke. Hindi alam kung ano ang kanyang hinahanap. Marahil ay isang pamilyar na mukha lang, isang koneksyon sa totoong mundo. Habang tinitingnan niya ang mga sariwang gulay, isang babaeng may edad na, nakasuot ng simpleng duster at may dalang bayong, ang natigilan sa kanyang harapan. Tinitigan siya nito ng maigi. Ang mga mata nito ay naniningkit na tila may inaalala. "Iho," sabi ng babae. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Ikaw ang bagong asawa ni Senyora Mahalina, hindi ba?" Nagulat si Sinag. Tumango siya. "Paano niyo po nalaman?" Ang mukha ng babae, Empoy, ay napuno ng awa at pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang braso. "Ako si Diwa Serrano." Pagpapakilala nito. "Ako ang dating mayordoma sa Hacienda Pulang Araw. Mahigit 20 taon akong nagsilbi doon." Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Sinag. "Ito na ba?" Ang sagot sa kanyang mga tanong. Tumingin si Diwa sa paligid na para bang natatakot na may makarinig sa kanila. "Huwag dito," bulong nito. "Sumunod ka sa akin." Iginiya siya ni Diwa palayo sa mataong palengke, sa likod ng isang lumang simbahan kung saan walang gaanong tao. Doon, sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, hinarap siya nito. Ang mukha ay puno ng kaba. "Iho, makinig kang mabuti sa akin," sabi ni Diwa. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. "Kailangan mong umalis sa lugar na yon. Kailangan mong umalis ngayon din, habang may pagkakataon ka pa." "Ano po ang ibig niyong sabihin?" tanong ni Sinag. Bagamat sa loob-loob niya, alam na niya na ang babala nito ay konektado sa lahat ng kanyang mga naranasan. Ang asawa mo, ang hacienda. May sumpa ang lugar na yon, sabi ni Diwa. Nanginginig ang boses. "Hindi ikaw ang una, Iho. Hindi ikaw ang una." "Sino po? Sino ang nauna sa akin?" Huminga ng malalim si Diwa. "Si Don Lacan Vicencio, ang huling asawa ni Senyora. Isang lalaking masigla, malakas, at puno ng pangarap. Halos kasing edad mo lang din nang dumating siya sa hasyenda." "Anong nangyari sa kanya?" giit ni Sinag. "Ganyan din," kwento ni Diwa. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan, na parang inaalala ang isang masamang panaginip. Sa una, masaya siya. Nabighani sa yaman at sa ganda ni Senyora. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula siyang magbago. Naging balisa, laging puyat. Sinasabi niyang may naririnig siyang mga bulong sa gabi. Lagi siyang nakatingin sa pasilyo ng ikatlong palapag. Sa pintong iyon, nanlamig ang buong katawan ni Sinag, ang pinto. Lagi niyang tinatanong ang lahat tungkol sa silid na yon. Pagpapatuloy ni Diwa. "Ngunit lahat kami ay pinagbawalan ni Senyora na magsalita. Isang araw, nakita ko siyang kinakausap ang kanyang sarili. Nagmamakaawa sa pinto. Napapasukin siya. Nangayayat siya. Lumalim ang mga mata. Para siyang halaman na unti-unting nalalanta." "Nasaan na siya ngayon?" tanong ni Sinag. Halos pabulong. Umiling si Diwa at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang umaga, wala na lang siya. Naglaho na parang bula, walang bakas. Ang sabi ni Senyora, umalis daw ito, iniwan siya. Pero alam ko, alam naming lahat na hindi iyon totoo. May kinuha sa kanya ang bahay na yon. Pagkatapos noon ay umalis na si Diwa sa hasyenda. Hindi na niya kinaya ang takot. Dinukot ni Diwa ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa. Mayroon itong isang maliit na anting-anting na gawa sa kahoy. Isinabit niya ito sa leeg ni Sinag. "Para sa proteksyon mo," sabi niya. "Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng bahay na yon. Pero Iho, makinig ka sa akin. Ang bagay na nakatira sa Hacienda Pulang Araw, hindi iyon tao." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sinag.
Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang kaluskos, ang anino, ang hibla ng buhok, ang takot sa mga katulong. Nagpasalamat siya kay Diwa at nagmamadaling bumalik sa kotse. Ang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang makaalis. Ngunit paano? Naramdaman niya ang anting-anting sa kanyang dibdib. Isang maliit na piraso ng init sa gitna ng nagyayelong takot. Habang nagmamaneho siya pabalik, ang sikat ng hapon ay tila nawalan ng liwanag. Ang daan pabalik sa hasyenda ay tila mas mahaba at mas nakakatakot. Bawat puno sa gilid ng kalsada ay tila mga aninong nagmamasid. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang mga tarangkahan. Bumagal ang takbo ng kanyang sasakyan. Ang mansyon sa di kalayuan ay hindi na mukhang isang tahanan. Mukha itong isang malaking halimaw na nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Pumasok siya sa gate at habang papalapit siya sa entrada ng mansyon, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang malaking pinto sa harapan ay nakabukas at sa bukana nito nakatayo si Mahalina. Nakasuot pa rin ito ng pulang bestida. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Hindi ito galit, hindi rin ito nag-aalala. Nakatayo lang ito roon, naghihintay, na may isang maliit at kakaibang nangiti sa kanyang mga labi. Itinigil ni Sinag ang kotse. Bumaba siya. Ang mga binti ay tila manlulumo. Habang naglalakad siya papalapit, nagsalita si Mahalina. Ang boses ay malambing at puno ng kasinungalingan. Nagkaroon ka ba ng isang masayang usapan, mahal? Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Mga matang walang emosyon, ngunit sa likod ng mga yon, alam ni Sinag na alam nito ang lahat. Alam nito kung saan siya galing. At alam nito kung sino ang kanyang nakausap. Ang tanong ni Mahalina ay hindi nangangailangan ng sagot. Ito ay isang deklarasyon, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Alam niya. At ngayon, alam ni Sinag na alam niya. Ang laro ay nagbago. Pagod ka na siguro. Mahal, sabi ni Mahalina. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang lamig nito ay tila gumapang sa kanyang buong braso. Halika, ipinaghanda kita ng masarap na hapunan. Wala nang nagawa si Sinag kundi ang magpatiyanod. Ang bawat hakbang pabalik sa loob ng mansyon ay tila isang hakbang papalapit sa bibig ng isang libingan. Mula sa gabing iyon, ang hasyenda pulang araw ay nagbago. Hindi na ito isang malungkot na palasyo. Isa na itong eleganteng bilangguan. Kinabukasan, sinubukan ni Sinag ang unang bagay na pumasok sa kanyang isip. Ang tumawag. Kailangan niyang makausap si Diwa. Kailangan niya ng tulong. Kinuha niya ang kanyang cellphone habang nag-iisa siya sa library at idinayal ang numero na ibinigay sa kanya ni Diwa. Ngunit walang tunog. Tiningnan niya ang screen. No service. Imposible. Kanina lang sa bayan ay puno ang signal niya. Lumipat siya ng pwesto. Itinataas ang telepono malapit sa bintana. Wala pa rin. Naglakad siya sa buong mansyon mula sa sala hanggang sa kusina, hanggang sa hardin. Sa bawat sulok, pareho lang ang resulta. Para siyang nasa loob ng isang bakal na kahon. Doon niya napagtanto. Hindi ito aksidente. Mayroon o isang bagay ang humaharang sa signal. Sinadya siyang ikulong, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa komunikasyon. Ang huling sinulid ng pag-asa na kumukonekta sa kanya sa labas ng mundo ay pinutol na. Ang bawat araw ay naging isang pagtitiis. Ang mga ngiti ni Mahalina ay naging mas matamis, ngunit ang mga mata nito ay naging mas mapagmatyag. Bawat kilos niya ay tila alam nito. Kung lalabas siya gamit ang kotse, lagi itong may bilin na ibili para malaman kung saan siya pupunta. Ang mga telepono sa loob ng bahay ay bigla na lang laging walang tono. Ang mga katulong ay hindi na siya tinitingnan.
Umiiwas na parang meron siyang nakakahawang sakit. Ang hawlang ginto ay nagsara na. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan, sinubukan ni Sinag na basagin ang katahimikan. Hindi na niya kaya ang pagpapanggap. "Mahalina," sabi niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. "Sino sila, Can Vicencio?" Ang paggalaw ng kamay ni Mahalina na may hawak na tinidor at kutsilyo ay huminto. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang kislap ng inis sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng isang kalmadong ngiti. "Isang mapait na alaala. Mahal ko," sagot nito. "Isang lalaking hindi marunong makontento. Bakit mo na itanong? Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa kanya." Giit ni Sinag. Isang matinis na tunog ang pumuno sa silid. Ang tinidor na hawak ni Mahalina ay nabali sa dalawa dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ngunit ang ekspresyon nito ay hindi nagbago. Nakangiti pa rin ito habang nakatingin sa nabaling metal na para bang wala lang. "May mga taong hindi sumusunod sa mga patakaran, Sinag," sabi nito. Ang boses ay nanatiling malambing ngunit may nakatagong lamig at ang mga hindi sumusunod ay nawawala sa landas. "Kumain ka na. Lalamig ang pagkain mo." Hindi na nakakain si Sinag. Ang imahe ng nabaling tinidor at ang kalmadong mukha ni Mahalina ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang pagpapakita ng lakas na hindi normal. Isang babala na hindi niya dapat kalimutan. Ang mga gabi ang naging pinakamalala. Nagsimula siyang managinip ng paulit-ulit. Sa kanyang panaginip, lagi siyang nasa loob ng madilim na silid sa ikatlong palapag. Nakahiga siya, hindi makagalaw, habang isang anino na walang mukha ang nakapatong sa kanya. Dahan-dahang hinihigop ang kanyang lakas, ang kanyang buhay. Nagigising siyang sumisigaw, basang-basa ng pawis, at sa tuwing imumulat niya ang kanyang mga mata, makikita niya si Mahalina na nakaupo sa tabi ng kama. Pinagmamasdan siya sa dilim. Ngunit ang pinakakilabot ay nangyari isang hapon. Habang siya'y nag-aahit sa banyo, tumingin siya sa salamin. Sa kanyang likuran, nakita niya ang refleksyon ni Mahalina na papalapit. Ngunit nang ito'y humakbang sa isang bahagi na tinatamaan ng sinag ng araw, mula sa bintana, sa isang iglap, nakita niya ito. Ang refleksyon sa salamin ay nag-iba. Ang makinis na mukha ni Mahalina ay biglang naging kulubot, hapis, at halos butot balat. Ang kanyang mga mata ay naging malalim at walang buhay, tulad ng dalawang maitim na hukay. Ang buhok nitong itim ay tila naging manipis at kulay abo. Ito ay tumagal lamang ng isang segundo. Isang kisap mata. Ngunit nakita ito ni Sinag. Nakita niya ang isang itsura ng pagkabulok, isang itsura ng kamatayan na nakatago sa ilalim ng maskara ng kagandahan. Napaurong siya, nabitawan ang pang-ahit na lumikha ng malakas na kalansing sa sahig. Napahawak siya sa lababo, ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. "May problema ba, mahal?" Ang boses ni Mahalina ay bumalik sa dati nitong lambing. At nang muli siyang tumingin sa salamin, ang nakita na niya ay ang pamilyar na Mahalina. Maganda, makinis ang balat, nakangiti. Na para bang ang multo ng katandaan na nasilayan niya ay isang ilusyon lang. Ngunit alam ni Sinag ang kanyang nakita. Hindi iyon guni-guni. Ang anting-anting na bigay ni Diwa sa ilalim ng kanyang damit ay tila uminit, isang munting paalala na ang panganib ay totoo at nasa harapan niya mismo. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, ang library ng mansyon ang naging kanlungan ni Sinag. Napapalibutan ng mga aklat na amoy luma at alikabok, doon siya naghahanap ng mga kasagutan. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Ngunit umaasa siyang may makikitang kahit anong pahiwatig. Isang gabi, habang naghahalongkat siya sa isang seksyon ng mga libro tungkol sa lokal na kasaysayan at kultura, isang makapal at mabigat na aklat ang nakakuha ng kanyang pansin. Mga alamat at kulam sa katimugan,
Basa niya sa pamagat. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Nagbasa siya tungkol sa mga engkanto, mga tikbalang at mga aswang. Ngunit isang kabanata ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pamagat nito, ang mangkukulam. Inilalarawan nito ang isang uri ng manggagaway na kumukuha ng lakas at buhay mula sa iba upang pahabain ang sariling buhay. Sila ay mga dalubhasa sa ilusyon, kayang mag-anyong mas bata at mas maganda kaysa sa kanilang tunay na edad. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay may hangganan. Kailangan nila ng isang lugar kung saan nila itatago ang kanilang tunay na katawan o isang bagay na pinagkukunan ng kapangyarihan, isang anchor. Habang binabasa niya ang bawat salita, tila ba ang kwento ng kanyang buhay sa hasyenda ang isinasalaysay ng libro. Ang pagkaakit sa yaman, ang unti-unting paghihina ng biktima, ang pagkakakulong. Ngunit nang marating niya ang huling pahina ng kabanata, natuklasan niya ang isang bagay na mas nakakakilabot. Ang huling 2 pahina ay pinunit. Malinis ang pagkakatanggal, sinadya na para bang may isang taong ayaw na mabasa ang pinakamahalagang bahagi, marahil kung paano talunin ang isang mangkukulam o kung ano ang pinakamatindi nitong kahinaan. Sino ang pumunit nito? Si Mahalina ba? O isa sa mga nauna sa kanya sa desperadong paghahanap din ng kasagutan? Isinara niya ang libro. Ang hangin sa library ay tila bumigat. Hindi na ito isang simpleng multo o isang masamang espiritu. Ang kanyang kalaban ay isang bagay na mas sinauna, mas tuso, at may malinaw na layunin. Ang ubusin siya. Sa desperasyon, naghahanap siya ng kahit anong maaaring gamitin. Isang bagay na itinatago, isang bagay na nakalimutan. Sa ilalim ng isang lumang mesa, nakakita siya ng isang maliit at nakakandadong baul na gawa sa kahoy. Ginamit niya ang isang panaksak ng sulat para sirain ang kinakalawang na kandado. Nang bumukas ito, ang laman ay nagpatigas sa dugo sa kanyang mga ugat. Sa loob ng baul ay mga gamit ng lalaki. Isang relo na huminto na ang oras, isang pitaka na may kupas na larawan ng isang pamilya, isang pares ng salamin, isang singsing na pangkasal, at sa ilalim ng lahat ng yon, isa pa at isa pa. Mga pitaka, mga susi, mga kwintas. Hindi ito pag-aari ni Lacan Vicencio lamang. Ang mga gamit na ito ay mula sa iba't ibang panahon, iba't ibang estilo. Binilang niya ang mga set ng gamit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lalaki, hindi kasama si Lacan. 5. Napaatras si Sinag, napasandal sa estante ng mga libro. Siya ang pang-7, isang numero lang sa mahabang listahan ng mga lalaking nilamon ng hasyenda pulang araw. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kasunduan, isa na itong sentensya, at nauubos na ang kanyang oras. Ang pagkatuklas sa baul ng mga nawawala ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi na ito takot lamang ang nararamdaman ni Sinag. Ito ay isang nagngangalit na desperasyon. Ang bawat anino sa mansyon ay tila may mukha na ngayon. Ang mga mukha ng mga lalaking nauna sa kanya. Mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Ang pagpapahirap ay lumipat mula sa panaginip patungo sa realidad. Nagsimula siyang makarinig ng mga bagay kahit sa liwanag ng araw. Mga bulong na tila nagmumula sa mga pader, mga yabag sa pasilyo kahit alam niyang walang tao. Ngunit ang pinakamasahol sa lahat ay ang tunog mula sa ipinagbabawal na pinto. Isang hapon, habang dumadaan siya sa pasilyo ng 2 palapag, narinig niya ito. Isang boses mula sa itaas, isang boses na nagmamakaawa. Papasukin mo ako, tulungan mo ako. Nanigas si Sinag. Kinilabutan siya hindi dahil sa sinasabi nito, kundi dahil sa kung sino ang nagsasalita. Ang boses ay boses niya. Iyon ang kanyang sariling tinig, nanggagaling sa likod ng pintong itim, nagmamakaawa, umiiyak. Tila may isang bersyon niya na nakakulong doon,
Isang bersyon na nagdurusa. Itinakip niya ang kanyang mga tainga. Pilit na iwinawaksi ang tunog. Isa itong laro. Isang paraan para sirain ang kanyang pag-iisip. Alam ng kung anumang bagay na nasa loob ng bahay na ito, ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang mga takot, at ginagamit nito ang lahat laban sa kanya. Hindi ka totoo, sigaw niya sa kawalan. Ngunit ang boses ay nagpatuloy, mas malakas, mas desperado, hanggang sa tumakbo si Sinag pababa, papalayo sa sarili niyang tinig na tumatawag mula sa kadiliman. Hindi na niya kaya. Ang pagtitiis sa katahimikan ay mas masahol pa sa kamatayan. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, hindi na niya hinintay na tanungin siya ni Mahalina. Hinarap na niya ito. Ang apoy ng galit at desperasyon ay nagnininga sa kanyang mga mata. Tinatabunan ng takot. Sino sila, Mahalina? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng diin. Ang mga lalaki sa baul, sino sila? Si Mahalina ay nagpuputol ng karne sa kanyang plato. Ang bawat galaw ay kalmado at may pag-iingat. Hindi ito tumingin sa kanya. Mga kaluluwang ligaw lamang sila. Mahal ko, huwag mo silang pansinin. Huwag pansinin? Halos pasigaw na, sabi ni Sinag. Napatayo mula sa kanyang upuan. Ang mga plato ay bahagyang yumanig. 5 set ng gamit, Mahalina, at silakan. 6 sila. Ano ang ginawa mo sa kanila? Ano ang gagawin mo sa akin? Sa wakas, ibinaba ni Mahalina ang kanyang mga kubyertos. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang nangiti ay wala na sa kanyang mga labi. Ang mukha nito ay blangko, malamig na parang marmol. Sa unang pagkakataon, ang maskara ng kabaitan at pag-aalaga ay tuluyan ng natanggal. Ang kaharap niya ngayon ay ang tunay na nilalang na nagkukubli sa ilalim nito. Ang problema sa inyong mga lalaki, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may talim na parang patalim, ay ang inyong walang katapusang pag-uusisa. Binigay ko sa iyo ang lahat, kayamanan, karangyaan, isang buhay na hindi mo man lang mapapanaginipan, isang simpleng patakaran lang ang hinihiling ko bilang kapalit. Tumayo ito at dahan-dahang lumakad paikot sa mahabang mesa, palapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, tila lumalamig ang hangin. Ang mga anino sa silid ay tila humahaba, gumagapang papalapit dito. Sila. Pagpapatuloy nito, ang tinig ay halos isang bulong na ngayon, ay hindi marunong sumunod. Tulad mo, lagi nilang hinahanap ang hindi dapat hanapin. Lagi nilang gustong buksan ang hindi dapat buksan. Dahil may itinatago ka, sagot ni Sinag. Isang mabilis na ngisi ang sumilay sa labi ni Mahalina. Lahat tayo ay may itinatago, Sinag. Ang sayo ay ang kasakiman na nagdala sa iyo rito. Ang sa akin ay mas sinauna lamang. Huminto ito sa kanyang harapan. Napakalapit na kaya niyang maamoy ang kakaibang pabango nito. Amoy ng mga bulaklak na nalalanta. Hayaan mong bigyan kita ng isang kwento, sabi nito, tila isang ina na magkukwento sa kanyang anak bago matulog. May isang gagamba na gumawa ng isang magandang sapot, makintab at kaakit-akit. Isang araw, isang langaw ang dumating, pagod at gutom. Inalok ng gagamba ang langaw ng kanlungan at pagkain. Ang tanging hiling ng gagamba ay huwag itong pupunta sa gitna ng sapot. Ngunit ang langaw ay naging mausisa. Bakit hindi? Ano ang nasa gitna? At sa kanyang pagpunta roon, doon niya nalaman na ang magandang sapot ay isa palang bitag. Tinitigan siya ni Mahalina sa mata. Huwag kang maging langaw, Sinag. Matuto kang makontento sa gilid ng sapot. Dahil kung hindi, magkakaroon ka ng kaparehong kapalaran ng mga nauna sa'yo. Ito ay isang pag-amin, isang lantad na pagbabanta, wala ng pagpapanggap. Hindi ako mananatili rito para maging pagkain mo. Sigaw ni Sinag, umatras palayo. Wala ka nang mapupuntahan, sagot ni Mahalina.
Ang boses nito ay biglang umalingaw-ngaw sa buong silid, tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. Ang bahay na ito, ang iyong mundo ngayon. Sa sandaling iyon, alam na ni Sinag ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya magtatanong, hindi na siya mag-iisip. Kailangan na niyang kumilos. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Naghintay siya, pinakiramdaman ang bawat tunog. Nang sigurado na siyang hating gabi na at ang buong bahay ay tahimik, kinuha niya ang isang maliit na bag na pinaglagyan niya ng kaunting damit at pagkain na nakuha niya mula sa kusina. Ang anting-anting ni Diwa ay mahigpit niyang hinawakan sa ilalim ng kanyang damit. Ito na. Tatakas na siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo, pababa sa hagdanan, ang puso niya ay kumakarera. Ang kanyang plano ay simple. Dumaan sa bintana sa kusina, tumakbo papunta sa pader sa likod ng hardin, at akyatin iyon. Nakarating siya sa unang palapag. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana ay nagbibigay ng anino sa lahat ng kasangkapan. Ginagawa itong mga halimaw na nag-aabang. Palapit na siya sa pinto ng kusina nang bigla narinig niya ang isang tunog. Click! Ang tunog ng kandado. Huminto siya. Tumingin siya sa malaking pinto sa harapan. Narinig niya ulit ito. Click! 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 Ang mga kandado ng lahat ng bintana sa unang palapag ay isa-isang nagsasara. Isang malamig na hangin ang umihip sa kanyang batok. Tinakbo niya ang pinto sa harapan. Pilit na pinihit ang seradura. Hindi ito gumagalaw. Sinubukan niya ang mga bintana. Ang mga ito ay tila hinangin at sinara. Isang nakakabinging katahimikan ang pumaligid sa kanya. Bago nagsimulang tumawa ang isang boses, ang boses ni Mahalina, na tila nanggagaling sa mga pader mismo. Sinabi ko na sa'yo, Sinag, bulong ng boses, puno ng panunuya. Wala ka nang mapupuntahan. Napaluhod si Sinag sa gitna ng sala, napasuntok sa sahig na marmol sa sobrang kabiguan. Ang mga bintana, ang mga pinto, lahat ay sarado. Hindi sa pamamagitan ng kandado, kundi sa pamamagitan ng isang kapangyarihang hindi niya nakikita. Nakakulong na siya. Ganap. Ang pagkagapi ay isang laso na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Sinag. Sa loob ng 2 araw, matapos ang kanyang bigong pagtakas, hindi siya lumabas ng silid. Hindi siya kumen. Nakahiga lang siya sa kama, nakatitig sa kisame, habang ang tawa ni Mahalina ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Ang mansyon ay hindi na nanahimik. Ito ay isang buhay na nilalang na humihinga ng kanyang takot, na ninanamnam ang kanyang kawalan ng pag-asa. Si Mahalina ay hindi na rin nagpapanggap. Hindi na ito pumapasok sa kanyang silid. Hinahayaan na lamang siya nitong mabulok sa sariling kabiguan. Isang beses sa isang araw, isang katulong ang mag-iiwan ng tray ng pagkain sa labas ng kanyang pinto. Hindi niya ito ginagalaw. Ang gutom ay mas mainam kaysa sa pagkain na galing sa kamay ng isang halimaw. Sa 3 araw, habang nakahiga siya, narinig niya ulit ang boses. Ang sarili niyang boses mula sa 3 palapag. Sinag, gutom na ako. Tulungan mo ako. Ngunit ngayon, iba na ang epekto nito sa kanya. Ang takot ay napalitan. Isang apoy ang biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy na pinaghalong galit at pagkasuklam. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang maging biktima. Kung ito na ang kanyang magiging libingan, kung dito na siya mamamatay tulad ng mga nauna sa kanya, hindi siya mamamatay na nagtatago sa ilalim ng kumot. Mamamatay siyang lumalaban. Mamamatay siyang inaalam ang katotohanan. Wala na siyang pakialam sa babala. Wala na siyang pakialam sa kasunduan. Ang patakaran ay ginawa para sirain. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay mahina dahil sa gutom. Ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi pa naging ganito kalakas. Lumabas siya ng silid. Ang mansyon ay tahimik, tila nag-aabang. Hindi siya lumingon sa kaliwa o
Tapos sa kanan, diretso ang kanyang tingin sa hagdanan paakyat. Sa bawat hakbang, ang anting-anting sa kanyang dibdib ay tila bumibigat. Isang paalala sa panganib na kanyang susuungin. Nakarating siya sa pasilyo ng ikatlong palapag. Malamig, madilim, at sa dulo, ang pintong itim ay tila isang malaking bibig na naghihintay na siya'y lapain. Ngunit hindi na siya natatakot dito. Ito na ang huling sagot. Ano man ang nasa likod nito, ito ang puso ng kasamaan sa bahay na ito. Sinubukan niyang pihitin ang seradura, nakakandado. Isang matibay at lumang kandado na imposibleng sirain ng kamay. Bumaba siya, hindi para sumuko, kundi para maghanap ng armas. Nagtungo siya sa hardin sa likod ng bahay at sa isang maliit na bodega, nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang palakol na pamatay sunog, nakasabit sa pader. Ang pula nitong kulay ay tila isang simbolo ng dugo at tapang. Mabigat ito sa kanyang mga kamay, isang bigat na nagbibigay ng kumpiyansa. Muli siyang umakyat, bit-bit ang palakol. Ang bawat hakbang niya sa hagdanang gawa sa kahoy ay umuugong sa katahimikan ng mansyon, isang deklarasyon ng kanyang rebelyon. Huminto siya sa harap ng pinto. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitira niyang lakas. At pagkatapos, itinaas niya ang palakol. Ang unang tama ay lumikha ng isang nakabibinging tunog na yumanig sa buong pasilyo. Ang lumang kahoy ay nagkaroon ng lamat. Isa pa. Blag. Ang mga splinters ay tumalsik sa hangin. Isa pa. Blag. Isang butas ang lumitaw. Patuloy siya sa paghampas. Ang kanyang mga sigaw ay sumasabay sa bawat bagsak ng palakol. Ito ay para sa kanyang takot. Ito ay para sa kanyang pagkagapi. Ito ay para kay Lakan. Ito ay para sa 5 pang hindi niya kilala. Ang bawat hampas ay isang paglaban, isang pagbawi sa kanyang sarili. Sa wakas, sa isang huling, malakas na bagsak, ang seradura ay sumuko. Ang kandado ay bumagsak sa sahig. Ang pinto ay bahagyang bumukas. Umuungol na parang isang nasasaktang hayop. Itinulak ni Sinag ang pinto. Ang isang amoy, isang napakabaho at nakakasulasok na amoy, ang unang sumalubong sa kanya. Amoy ng alikabok, ng pagkabulok, ng kamatayang matagal nang nakatago. Napahawak siya sa kanyang ilong, pilit na nilalabanan ang pagnanais na masuka. Ang silid ay balot sa dilim. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal at mabibigat na tabing na gawa sa pelos, hinaharangan ang anumang sinag ng araw. Ang sahig ay puno ng agiw na tila mga puting buhok na kumakalat sa bawat sulok. Ang mga kasangkapan, isang aparador, isang tokador. Mga silya ay nababalutan ng puting tela, tila mga multo na nagyelo sa panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa gitna ng silid, sa isang malaking kama na may 4 na haligi. Doon, nakahiga sa gitna ng maruruming kumot, ay may isang anyo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang sahig ay umuugit sa bawat hakbang niya. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Habang papalapit, mas nagiging malinaw ang anyo. Isang katawan. Ang katawan ng isang babae nasa state na ng matinding pagkabulok. Ang balat nito ay tuyot at kulay abo, kumukulubot at nakadikit sa mga buto. Ang buhok nito ay mahaba at manipis na parang sapot ng gagamba, kulay pilak, ang parehong kulay ng hibla na nahanap niya. Nakasuot ito ng isang maringal ngunit kupas na bestida. Sa kabila ng pagkabulok, sa kabila ng pagkasira ng mukha, may isang bagay na pamilyar. Ang hugis ng panga, ang tangos ng ilong. Isang ihiyaw ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Ang bangkay na nasa kanyang harapan ay ang bangkay ng isang matandang babae. Isang bersyon ni Mahalina na tinandaan ng maraming taon. Isang bersyon na hindi na kayang itago,
ng anumang salamangka. Habang nakatitig siya sa nakakakilabot na tanawin, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng isinumpang silid, isang tunog ang bumasag sa lahat. Isang tunog mula sa kanyang likuran. Clap! 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 Ang marahan at mabagal na tunog ng pumapalakpak na mga kamay. Nanginig si Sinag. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa bukana ng pinto, nakatayo si Mahalina. Ang Mahalina na kilala niya, nakasuot ng pulang bestida, na may isang kalmadong ngiti sa kanyang mga labi, habang marahan siyang pinapalakpakan. Magaling, sabi nito. Ang boses ay puno ng malamig na paghanga. Sa wakas, nagkaroon din ng isa na may sapat na lakas ng loob. Mas matapang ka kaysa sa inaasahan ko. Sinag Cruz. Ang takot na naramdaman ni Sinag ay hindi na ordinaryong takot. Ito ay isang primal na kilabot na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Ang babaeng nasa harap niya, na perpekto at maganda, habang ang nabubulok na bersyon nito ay nakahiga, ilang talampakan lang ang layo sa kanya. Paanong? Aano ka? Hirap na tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Umatras siya, napasandal sa lumang kama, halos madikit sa bangkay. Ang nangiti ni Mahalina ay lumawak, ngunit hindi pa rin ito umabot sa kanyang mga mata. Ako ang iyong asawa, sagot nito. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa kahirapan. Ako ang lahat ng iyong pinangarap. Hindi! Sigaw ni Sinag. Itinuro ang bangkay. Sa sino yan? Sino siya? Tumingin si Mahalina sa bangkay sa kama na para bang ito'y isang lumang damit lamang na hindi na isinusuot. May bahid ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Isang mahinang sisidlan, sabi nito. Isang babaeng labis na natakot sa pagtanda at kamatayan. Kaya't tumawag siya ng isang bagay mula sa kadiliman na hindi niya kayang kontrolin. Isang bagay na mas matalino at mas gutom. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Sinag. Ang teorya mula sa libro, ang mangkukulam. Ngunit mas malala pa pala ito. Hindi ito si Mahalina na gumagamit ng salamangka. Ito ay isang bagay na gumagamit kay Mahalina. Ikaw ang espiritu. Bulong ni Sinag. Isang tawa ang kumawala mula kay Mahalina. Isang tawang hindi tao. Malamig ito, matinis, at umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila kayang basagin ang mga salamin. Ang tapang mo ay hanggang dyan na lamang, munting langaw, sabi ng nilalang. Ang boses nito ay nagsimulang magbago. Naging mas malalim at tila may dalawang tunog na nagsasabay. Sinira mo ang aking pinto. Pumasok ka sa aking sagradong lugar. Ngayon, makikita mo ang hindi dapat makita. Sa harap mismo ng mga mata ni Sinag, ang anyo ni Mahalina ay nagsimulang mag-iba. Ang kanyang balat ay tila kumikinang at nagiging translucent. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na itim, walang puti, parang dalawang butas patungo sa kawalan. Ang kanyang mga daliri ay humaba at pumayat. Nagiging parang mga kuko ng isang ibon. Ang anyo ng kagandahan ay unti-unting natutunaw. Inilalabas ang tunay na halimaw sa ilalim. Sa sandaling iyon, ang tanging naisip ni Sinag ay ang tumakas. Hindi na niya ito kaya. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa lahat ng kanyang bangungot. Sa isang iglap ng purong adrenaline, itinulak niya ang sarili palayo sa kama at sumugod palabas ng silid. Binunggo ang nilalang na nasa pinto. Naramdaman niya ang nakakapaso nitong lamig, ngunit hindi siya huminto. Tinakbo niya ang pasilyo. Sa kanyang likuran, narinig niya ang isang sigaw. Isang sigaw ng galit na hindi na boses ni Mahalina, kundi isang nakakatakot at hindi makamundong atungal. Pababa siya ng hagdanan, nadadapa, bumabangon, tumatakbo. Hindi na niya inisip kung saan siya pupunta. Ang kailangan lang niya ay makalayo. Nakarating siya sa ikalawang palapag.
nakita niya ang isang malaking bintana sa dulo ng pasilyo na nakaharap sa hardin sa likod. Ito na. Ito na ang kanyang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan. Tinakbo niya ito ng buong bilis. Ginamit niya ang natitira niyang lakas para ibalibag ang sarili. Ang salamin ay nabasag sa libu-libong piraso, lumilikha ng isang marahas na ulan ng bubog. Naramdaman niya ang mga hiwa sa kanyang balat. Ang sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Nahulog siya. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang malagong halaman sa ibaba. Isang malaking bush ng mga rosas na may tinik. Ang mga tinik ay bumaon sa kanyang likod at braso. Ngunit ang mga halaman ang sumalo sa bigat ng kanyang pagbagsak at nagligtas sa kanyang buhay. Nakahiga siya roon, duguan at hirap huminga, nakatingala sa nabasag na bintana sa itaas. Sa dilim ng butas na yon, nakita niya ang isang anino, isang anyong baluktot at hindi na tao na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Hindi na siya nag-isip, pinilit niyang ibangon ang kanyang sarili. Bawat galaw ay isang matinding sakit, ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa sakit. At nagsimula siyang tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mansyon, palayo sa halimaw, palayo sa bangkay sa kama. Tumakbo siya na tila hinahabol ng kamatayan mismo. Ang tanging dala ay ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Walang direksyon ang pagtakbo ni Sinag. Ang tanging gabay niya ay ang pagnanais na makalayo. Ang mga sanga ng puno ay tila mga kamay na humahablot sa kanyang damit. Ang mga ugat sa lupa ay tila mga bitag na gustong pumatid sa kanya. Ang sakit mula sa kanyang mga sugat ay wala ng saysay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagyayelong takot na dala ng imahe ng nilalang sa bintana. Tumakbo siya ng tumakbo, nilagpasan ang mga hardin, tinahak ang madilim na landas na hindi niya alam kung saan patungo. Sa wakas, natanaw niya ang mataas na pader na nakapalibot sa hasyenda. May isang bahagi doon na medyo mababa at may mga baging na gumagapang. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para akyatin ito. Ang kanyang mga daliri ay dumudugo habang kumakapit siya sa magaspang na bato. Nang marating niya ang tuktok, hindi na siya nag-isip. Tumalon siya. Bumagsak siya sa damuhan sa labas. Malaya. Ngunit ang pakiramdam ay hindi kalayaan. Ito ay pakiramdam ng isang hayop na kakawala lang sa kulungan. Duguan at takot pa rin. Tumingin siya pabalik sa mansyon na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Isang dambuhalang anino na may mga bintanang tila mga matang nakatingin sa kanya. At tumakbo siyang muli. Tumakbo siya sa kahabaan ng kalsada. Walang sapin sa paa, ang damit ay punit-punit. Ang bawat ilaw ng sasakyang dumaraan ay nagdudulot sa kanya ng takot. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang pagtakbo, natanaw niya ang mga ilaw ng Baryo Kalinaw. Diretso siyang nagtungo sa police station, isang maliit na gusaling may nag-iisang ilaw sa harapan. Pumasok siya na parang isang bagyo, hingal na hingal. Ang itsura ay parang isang taong nakipaglaban sa demonyo. Ang dalawang pulis na naka-duty, isang bata-bata pa at isang may edad na at malaki ang tiyan, ay nagulat sa kanyang pagdating. "Tulong!" sigaw ni Sinag, napahawak sa counter para suportahan ang sarili. May patay. Sa hasyenda pulang araw. Nagkatinginan ang dalawang pulis. Ang mas batang pulis ay lumapit. "Kalma lang, sir. Huminga ka muna." "Anong sabi mo? May patay?" Halata sa boses nito ang pagdududa. "Isang bangkay. Sa isang silid sa ikatlong palapag. At si Mahalina, hindi siya tao," sabi ni Sinag. Ang mga salita ay nagkakagulo sa kanyang bibig. "Mahalina Sandoval?" Tanong ng mas matandang pulis. Ang hepe, na biglang naging seryoso ang mukha nang marinig ang pangalan. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. "Ano ang nangyayari sa hasyenda, iho?" "Ikinasal ako sa kanya."
sabi ni Sinag, dinukot ang kanyang pitaka. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya mula roon ang isang litrato na kuha noong kanilang kasal. Isang maliit na kopya na lagi niyang dala. Ipinakita niya ito sa hepe. Ito siya, pero may halimaw sa loob niya at may bangkay sa silid. Bangkay niya na matanda na. Ang kwento ni Sinag ay parang galing sa isang baliw. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata, ang dugo sa kanyang damit, at ang litrato sa kanyang kamay ay nagsasabi ng ibang kwento. Tinitigan ng matagal ng hepe ang litrato. Ang kanyang noo ay kumunot. Sandali lang, sabi nito. Naglakad ito patungo sa isang luma at kinakalawang na filing cabinet sa sulok ng opisina. Hinila niya ang isang drawer na umugong sa kalumaan at nagsimulang maghalungkat sa mga fiyal. Hepe, baka lasing lang yan o nakadroga, bulong ng batang pulis. Hindi sumagot ang hepe. Patuloy ito sa paghahanap hanggang sa may isang folder na kinuha ito. Luma na ito. Kulay kape na dahil sa panahon. Dinala niya ito pabalik sa counter at ipinatong sa ibabaw. Ang alikabok ay lumipad mula rito. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga report ng pulis at ilang mga dokumento. Kinuha niya ang isang papel at inilatag sa harap ni Sinag. Isa itong death certificate. Ang mga mata ni Sinag ay nanlaki habang binabasa ang mga nakasulat. Pangalan, Mahalina Sandoval y de la Vega Petsa ang kamatayan. Ika-pantni ng Setyembre 2021, 4 na taon na ang nakalipas. Dahilan ng kamatayan, hindi matukoy, natagpuan sa kanyang tahanan. Hindi maaari. Tumingin si Sinag mula sa death certificate patungo sa hepe, ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang nababasa. Ano to? Mali ito. Nagkamali kayo. Buhay siya. Kasama ko siya. Kinasal kami 2 linggo lang ang nakakaraan. Umiling ang hepe. Ang muka ay puno ng awa. Kinuha niya ang isa pang papel mula sa folder. Isang police report. May nakakabit ditong isang lumang litrato. Isang 2x2 ID picture na kuha maraming taon na ang nakalipas. Itinabi niya ito sa litrato ng kasal ni Sinag. Ang babae sa ID picture at ang babae sa litrato ng kasal ay iisang tao. Walang duda. Napaatras si Sinag, napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila naging putik. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Kung si Mahalina Sandoval ay patay, na 4 na taon na ang nakalipas, sino o ano ang pinakasalan niya? Ang hepe ay tumingin sa kanya nang may malalim na pag-aalala. Anak, sabi nito, ang boses ay mahina at seryoso. Ang taong kasama mo sa bahay, imposible nang si Mahalina Sandoval yon. Huminto ang hepe, tila nag-aatubiling sabihin ang susunod, ang pinakakilabot na konklusyon, at ang bangkay na nakita mo. Sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Baka yun mismo ang totoong siya. Ang mga salita ng hepe ay parang mga pako na bumaon sa isipan ni Sinag. Ang bangkay, ang totoong Mahalina, ang nilalang na gumagamit sa kanyang anyo. Ang mundo ni Sinag ay gumuho sa isang iglap at ang natira ay isang bangin ng kabaliwan na humihila sa kanya pababa. Hindi naniwala ang mga pulis sa buong kwento. Sino nga ba ang maniniwala sa isang espiritu, sa isang halimaw na nag-aanyong tao? Para sa kanila, may isang krimen na nangyari sa hasyenda at si Sinag, bilang nag-iisang saksi na may hindi kapani-paniwalang salaysay, ay naging isang person of interest. Hindi siya ikinulong, ngunit hindi rin siya pinayagang umalis ng Baryo Kalinaw habang nag-iimbestiga sila. Pinatuloy siya sa isang maliit na paupahan na may isang pulis na laging nagbabantay sa di kalayuan. Ang bawat oras ay isang pagpapahirap. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata,
Nakikita niya ang anyo ng nabubulok na bangkay at pagkatapos ay ang pagbabagong anyo ng huwad na mahalya. Ang kanyang mga sugat ay ginamot, ngunit ang sugat sa kanyang isipan ay patuloy na dumudugo. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Sino ang maniniwala sa kanya? Sa ikalawang gabi ng kanyang pananatili sa baryo, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto, may isang marahang katok sa kanyang pinto. Nataranta si Sinag. Ang pulis ba? O mas malala pa? Nanginginig siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Si Diwa ito, iho. Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa labas. Papasukin mo ako. Dali. Nakahinga siya ng maluwag. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Pumasok si Diwa. Balot ng isang madilim na alampay, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad nitong isinara at ikinandado ang pinto. Narinig ko ang nangyari, sabi ni Diwa. Ang boses ay nagmamadali. Pinag-uusapan ka sa buong baryo, ang lalaking tumakas mula sa hasyenda. Alam kong darating ang araw na ito. Manang Diwa, sabi ni Sinag. Ang boses ay basag. Totoo po, lahat ng sinabi ko, may bangkay at may isang bagay na nagpapanggap na si Senyora Mahalina. Tumango si Diwa. Walang bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ni Sinag ay isang malalim na kalungkutan. Alam ko, iho, dahil hindi yon isang bagay na nagpapanggap na siya. Iyon ay isang bagay na pinalit sa kanya. Umupo si Diwa sa isang lumang silya at sa liwanag ng isang mahinang bombilya, nagsimula siyang magkwento. Ang huling kwento. Ang totoong kwento ng Hacienda Pulang Araw. Ang tunay na Mahalina Sandoval, panimula ni Diwa, ay isang babaeng mayaman at maganda. Ngunit sa loob niya, may isang malaking takot. Takot siyang tumanda. Takot siyang mamatay na mag-isa. Sa kanyang pagnanais na manatiling bata at maganda magpakailanman, bumaling siya sa madilim na sining. Nag-aral siya ng mga ipinagbabawal na ritual. Naalala ni Sinag ang libro sa library, ang tungkol sa mangkukulam. Nalaman niya ang tungkol sa isang ritual. Pagpapatuloy ni Diwa, isang mapanganib na kasunduan. Tatawag siya ng isang sinaunang espiritu, isang uri ng engkanto na walang sariling anyo, isang uhaw na nilalang na kumakain ng sigla ng buhay. Ang kasunduan ay simple, ibibigay ng espiritu kay Mahalina ang ilusyon ng kabataan. At bilang kapalit, papayagan ni Mahalina ang espiritu na manirahan sa kanyang tahanan at bibigyan niya ito ng pagkain. Ang mga asawa niya, bulong ni Sinag, tumango si Diwa. Ang mga lalaking mas bata at puno ng buhay. Ngunit si Mahalina ay naging sakim. Hindi na siya nakontento sa ilusyon. Ang gusto niya ay tunay na immortalidad. Kaya't sinubukan niya ang isang mas mapanganib na ritual, ang pagsanib ng kanyang kaluluwa sa espiritu. Pero nabigo ito, sabi ni Sinag. Inaalala ang mga salita ng nilalang. Nabigo ito ng malagim, pagdidiin ni Diwa. Ang espiritu ay mas malakas, mas tuso. Sa halip na magsanib sila, kinain ng espiritu ang kaluluwa ni Mahalina. Ninakaw nito ang kanyang anyo, ang kanyang mga alaala, ang kanyang pagkatao, at ang tunay na Mahalina, ang kanyang katawan, ay ikinulong nito sa silid na yon, hinayaang mabulok bilang isang tropeo at bilang anchor na nagtatali sa espiritu sa lugar na yon. Ang lahat ay naging malinaw. Ang nilalang na pinakasalan ni Sinag ay hindi ang multo ni Mahalina. Ito ay isang sinaunang parasito na nagsuot sa katawan ni Mahalina na parang damit at ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang madugong gawain. Kaya pala alam niya ang lahat, sabi ni Sinag, dahil meron siyang alaala ni Mahalina. At kaya't kailangan niya ng mga lalaking tulad mo, sabi ni Diwa. Para mapanatili ang ilusyon, kailangan nito ng enerhiya.
Bawat lalaking dinadala nito sa hasyenda ay unti-unting hinihigop ng lakas hanggang sa wala nang matira. Ang mga kaluluwa nila ay nakakakulong pa rin doon, iho. Hindi sila matahimik. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa wakas, naiintindihan na ni Sinag ang lahat. Ngunit ang pagkaunawa ay hindi nagdulot ng ginhawa. Nagdulot ito ng ganap na kawalan ng pag-asa. Paano lalabanan ang isang bagay na ganoon? Isang nilalang na kayang manlinlang ng pulis, ng abogado, ng buong mundo? Siya isang hamak na lalaki na walang naniniwala. Laban sa 100 taong gulang na himalimaw? Wala na po tayong magagawa. Sabi ni Sinag, ang boses ay halos pumanaw na. Kailangan ko na lang tumakas. Magtago habang buhay. Umiling si Diwa. Hindi iho. Hindi ka nito titigilan. Nakakabit na ang iyong enerhiya sa kanya. Hahanapin at hahanapin ka nito. Isa lang ang paraan para matapos ito. Dinukot ni Diwa ang isang bagay mula sa kanyang bayong. Nakabalot ito sa isang lumang tela. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang maliit at lumang kutsilyo o baka isang punyal. Ang talim nito ay maitim na at ang hawakan ay yari sa buto na may mga kakaibang simbolo na nakaukit. Ito ay pag-aari pa ng aking mga ninuno, paliwanag ni Diwa. Sila ay mga babailan. Ang punyal na ito ay ginawa mula sa isang nahulog na bituin. Ayon sa alamat, ito lang ang bagay na kayang sumugat sa mga nilalang na hindi taga rito. Ibinigay niya ito kay Sinag. Ang hawakan ay malamig sa kanyang palad. Kailangan mong sirain ang angkor, sabi ni Diwa. Ang bagay na nagkakabit sa espiritu sa hasyenda. Maaring ito ang bangkay o isang bagay na pinakamahalaga sa tunay na mahalina. Hanapin mo ito at saksakin mo ng punyal na ito. Tinitigan ni Sinag ang punyal, isang maliit na armas laban sa isang napakalakas na kaaway. Isang misyon na halos tiyak na kamatayan. Pero paano ako lalapit? Tanong ni Sinag. Alam na niya ngayon na alam ko na. Susugurin na niya ako agad. Ang mga mata ni Diwa ay naging seryoso. Dahil ang nilalang na yan ay may kahinaan. Ito ay isang manggagaya. Ginagaya nito ang emosyon ng tao, ngunit wala itong sarili. Ang pinakaugat ng kanyang kapangyarihan ay ang kasakiman at pagnanasa, ang mga emosyon na ninakaw nito kay Mahalina. Para makalapit ka, kailangan mong harapin ang pinakamalaki mong pagnanasa at ang pinakamatindi mong takot. Iniwan ni Diwa si Sinag na hawak ang punyal. Ang malamig na bigat nito sa kanyang palad ay ang bigat ng isang halos imposibleng desisyon, pagtakas o pagharap, ang mabuhay na laging lumingon sa kanyang likuran, o ang mamatay na sinusubukang tapusin ang sumpa. Buong gabi, hindi siya natulog. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang tahimik na baryo, naalala niya ang kanyang buhay sa estero, ang gutom, ang hirap, ang kawalan ng pag-asa. Iyon ang mga bagay na tinakasan ni Yama. Ngunit sa pagtakas na yon, napunta siya sa isang impyernong mas masahol pa. Naalala niya ang kasunduan, ang pagpayag niya na magpakasal para sa pera, ang kasakiman. Sinabi ni Diwa na iyon ang kahinaan ng halimaw, ang pagnanasa. Ngunit yun din ang kanyang naging kasalanan. Siya ang nagbukas ng pinto para sa halimaw na pasukin ang kanyang buhay, ang kanyang kasakiman ang naging susi. Habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumuhit sa kalangitan, isang katahimikan ang bumalot kay Sinag. Hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng pagtanggap. Tinakasan na niya ang kahirapan. Ngayon, tatakasan na niya ang pagiging duwag. Hindi na siya lalaban para lang sa kanyang buhay. Lalaban siya para sa mga kaluluwang hindi matahimik. Lalaban siya para tubusin ang kanyang pagkakamali. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang buhay, handa na siyang bayaran ito. Kinabukasan, kinausap niya ang pulis na nagbabantay sa kanya. Sinabi niyang susuko na siya
at aaminin ang lahat. Ngunit may isa siyang hiling, ang makausap si Diwa Serrano sa huling pagkakataon. Pumayag ang mga pulis, iniisip na ito ay isang tanda ng pagsuko. Nang dumating si Diwa, nagkunwari silang nag-uusap tungkol sa pagsuko ni Sinag, ngunit ang kanilang mga salita ay mga code para sa isang plano. Wala na akong pagpipilian, sabi ni Sinag, sapat na malakas para marinig ng pulis sa labas. Kailangan ko nang harapin ang aking kasalanan. Ang kanyang mga mata ay nakipag-usap kay Diwa. Naintindihan ni Diwa. Tama iyan, iho. Sagot nito, ang boses ay may panginginig. Ngunit bago iyon, kailangan mong humingi ng tawad sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang plano ay nabuo sa kanilang mga tingin. Gagamitin ni Sinag ang tiwala ng mga pulis para makabalik sa hasyenda. Habang nasa labas si Diwa, gagawin niya ang isang lumang ritual ng pagprotekta at pagpapahina, isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang mga ninuno. Hindi nito kayang talunin ng espiritu, ngunit kaya nitong magbigay ng sapat na gambala para mabigyan si Sinag ng pagkakataon. Ang misyon ni Sinag sa loob ay isa lang. Hanapin ang angkor at sirain ito. Tinanong ni Diwa kung ano sa tingin ni Sinag ang angkor. Sa tingin ko, hindi ito ang bangkay, sabi ni Sinag. Inaalala ang pagkasuklam sa mata ng halimaw habang nakatingin dito. Sabi ninyo, isang bagay na pinakamahalaga sa tunay na mahalina. Naalala niya ang isang bagay sa mansyon, isang bagay na laging naroon sa personal na sala ni Mahalina, isang bagay na hindi nito pinapagalaw kahit kanino. Isang maliit at antigong music box na gawa sa pilak. Nang hapon ding iyon, sa ilalim ng pagbabantay ng 2 pulis, dinala si Sinag pabalik sa hasyenda pulang araw. Ang dahilan, para ituro kung saan niya itinago ang ebidensya ng krimen. Para sa mga pulis, ito na ang katapusan ng kaso. Para kay Sinag, ito na ang simula ng katapusan. Habang papalapit ang sasakyan ng pulis sa hasyenda, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga ibon ay hindi humuhuni, ang hangin ay hindi umiihip, maging ang mga kuliglig ay tahimik. Ang buong lupain ay tila nagpipigil ng hininga. Nang makarating sila sa harap ng malaking tarangkahan, huminto sila. Ito ay nakakandado. Ngunit habang papalapit ang isang pulis para buksan ito, ang mga bakal na tarangkahan ay dahan-dahang bumukas ng kusa na may isang mahaba at umuugong na tunog. Nagkatinginan ang mga pulis, kinilabutan. Itinago ni Sinag ang kanyang kaba. Lagi pong ganyan, pagsisinungaling niya. May sensor yan. Pumasok sila sa bakuran. Ang mansyon ay nakatayo sa di kalayuan, tila isang natutulog na hayop. Ang mga hardin na dati maganda ay tila nalanta. Ang mga bulaklak ay nakayuko at ang mga dahon ay kulay kape. Ang bahay ay nabubulok mula sa labas papasok. Tumingin si Sinag sa isang bintana sa 2 palapag. Sa isang iglap, tila may nakita siyang anino doon. Isang anyo ng isang babaeng nakatingin sa kanila. At pagkatapos ay nawala ito. Alam nitong parating na siya. Nang huminto ang sasakyan, sa harap ng malaking pinto ng mansyon, huminga ng malalim si Sinag. Hinawakan niya ang anting-anting sa ilalim ng kanyang damit at ang malamig na hawakan ng punyal na nakatago sa kanyang likuran. Handa na ba kayo, sir? Tanong ng isang pulis. Tumingin si Sinag sa bahay na naging kanyang hawla at halos maging libingan niya. Hindi siya handa, ngunit determinado siya. Bago pa man makalapit ang sino man sa pinto, ito ay dahan-dahang bumukas. Ang dilim mula sa loob ay tila isang bibig na nag-aanyaya sa kanila na pumasok. Isang imbitasyon sa bitag. Halika na, sabi ni Sinag sa mga pulis. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Tapusin na natin ito. At nagsimula siyang maglakad papasok. Ang loob ng mansyon ay kabaligtaran
ng nabubulok na hardin sa labas. Pagpasok ni Sinag at ng 2 pulis, hindi dilim at alikabok ang sumalubong sa kanila. Ang lahat ay maliwanag. Ang mga kandila ay nakasindi sa mga gintong kandelabra. Ang sahig na marmol ay kumikinang na parang salamin. Isang malambot na tugtugin ng piano ang maririnig mula sa kung saan. At ang hapagkainan, na dati laging walang laman, ay puno ngayon ng pagkain. Isang piging na karapat-dapat para sa mga hari. May mga prutas, alak, at mga putahing kumikinang sa sarili nitong mantika. Ang amoy ay napakabango at nakakatakam. Anong naguguluhang sabi ng isang pulis? Akala ko ba abandonado na ito? Ngunit alam ni Sinag ang totoo. Isa itong ilusyon, isang patibong para sa mga langaw. Mula sa tuktok ng malaking hagdanan, isang boses ang narinig. Maligayang pagbabalik, mahal ko. Lahat sila ay napatingala. Doon, nakatayo si Mahalina. Suot ang pinakamaganda nitong bestida, kumikinang sa mga alahas. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang ganda ay nakakabighani. Sa Senyora Sandoval, hirap na sabi ng isang pulis, hindi makapaniwala. Pero sabi sa report, ang mga report ay maaaring magkamali. Sabi ng nilalang, ang boses ay parang pulot. Dahan-dahan itong bumaba sa hagdanan. Tulad ng nakikita ninyo, ako ay buhay na buhay at nagagalak akong makita na ligtas na naibalik sa akin ang aking asawa. Tumingin ito kay Sinag. Nag-alala ako sa iyo. Ang 2 pulis ay nalilito. Hindi alam kung ano ang paniniwalaan, ang kanilang mga mata o ang mga dokumento sa istasyon. Ito ang kapangyarihan ng halimaw. Ang manlinlang, ang maghasik ng pagdududa. Siya ang nagsinungaling, sabi ni Sinag, itinuro ang babae. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang halimaw. Ngunit ang anyo ni Mahalina ay puno ng hinagpis. Tingnan ninyo, sabi nito sa mga pulis. Ang aking asawa ay hindi maganda ang kalagayan ng pag-iisip. Kailangan niya ng tulong. Iwan niyo na siya sa aking pangangalaga. Nag-atubili ang mga pulis. Ang sitwasyon ay masyadong kakaiba. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga kandila ay biglang namatay at ang tanging ilaw na natira ay isang maputlang liwanag na nagmumula sa mga bintana. Ang masarap na pagkain sa mesa ay biglang naging mga uod at bulok na karne. Ang magandang musika ay naging isang nakakakilabot na tunog ng piano na wala sa tono. Anong nangyayari? Sigaw ng isang pulis, bumunot ng baril. Ang anyo ni Mahalina sa hagdanan ay nagsimulang mag-distort, magapeste. Sabi nito, ang boses ay naging 2 na ulit. Hindi kayo kasama sa imbitasyon. Ang mga anino sa silid ay tila nabuhay. Gumapang ang mga ito sa pader at sa sahig. At mula sa mga aninong iyon, lumabas ang mga anyo. Mga anyo ng mga lalaking payat, hapis, at may mga matang walang buhay. Ang mga kaluluwa ng mga naunang biktima. Isa-isang nilapitan ng mga anino ang 2 pulis na sumisigaw sa takot habang hinahawakan sila ng mga malamig na kamay. Sinag! Tulong! Ngunit hindi lumingon si Sinag. Ito na ang pagkakataon niya. Habang abala ang halimaw sa mga pulis, tumakbo siya. Hindi pataas, kundi diretso sa personal na sala ni Mahalina kung saan niya laging nakikita ang music box. Pinasok niya ang silid. At nandoon nga ito, sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Ang pilak na music box, kumikinang sa gitna ng kadiliman. Ito ay tumutugtog ng isang malungkot at nakakaantok na himig. Ito ang anchor. Ramdam niya ito. Ngunit paghakbang niya papalapit dito, ang ilusyon ay bumagsak sa kanyang harapan. Ang silid ay biglang naging isang marangyang ballroom. Ang mga kurtina ay naging ginto at may mga naglalakihang chandelier sa kisame at hindi na siya nag-iisa. Hindi ko inakalang babalik ka pa para sa akin.
sabi ng isang boses. Si Mahalina ay nakatayo sa kanyang harapan, hindi na mukhang halimaw, kundi ang babaeng pinakasalan niya. Sumayaw tayo. Mahal ko. Isang huling sayaw. Inilahad nito ang kanyang kamay. Ang music box ay nasa mesa sa likuran nito. Ito ang huling pagsubok. Ang tukso. Ang pagnanasa. Nag-aalok ito sa kanya ng lahat. Kalimutan mo na ang lahat. Bulong nito. Ang mga pulis, ang bangkay, ang nakaraan. Manatili ka sa akin. Tayong dalawa. Magiging hari ka ng lahat ng ito. Ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ng gusto mo. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang kasakiman. Tumingin si Sinag sa kamay nito at pagkatapos ay sa refleksyon nila sa isang malaking salamin sa pader. Nakita niya si Mahalina, maganda at kaakit-akit, at nakita niya ang sarili niya sa tabi nito. Ngunit ang kanyang refleksyon ay hindi isang binatang lalaki. Ito ay isang kalansay na nababalutan ng manipis na balat, hapis, at may mga matang walang buhay. Katulad ng mga aninong nakita niya kanina, iyon ang presyo. Hindi, sabi ni Sinag. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon. Hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init nito. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kasakiman sa kanyang puso ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas malakas. Ang pagnanais na maging malaya. Ang pagnanais na itama ang kanyang pagkakamali. Hindi mo na ako kayang linlangin, sabi niya. Ang ngiti sa mukha ni Mahalina ay naglaho. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong galit. Kung hindi ka magiging akin, umungol ito, wala kang pag-aari. Sumugod ito sa kanya. Ang mga daliri ay naging mga kuko. Ngunit handa na si Sinag. Umilag siya. At sa pag-ilag niya, dinukot niya ang punyal mula sa kanyang likuran. Lumampas sa kanya ang halimaw. At sa pagkakataong iyon, tumakbo si Sinag. Hindi papalayo, kundi papunta. Papunta sa music box. Narinig niya ang sigaw ng halimaw sa kanyang likuran habang papalapit ito. Ngunit wala na siyang pakialam. Inabot niya ang music box. Ang himig nito ay tila isang sigaw. Itinaas ni Sinag ang punyal ng mga babaylan. Para sa inyong lahat na kinuha mo. Sigaw niya. At ibinagsak niya ang punyal ng buong lakas, sa gitna ng umiikot na music box. Nang bumaon ang talim ng punyal sa pilak na music box, isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa buong mansyon. Hindi ito sigaw ng tao. Ito ay sigaw ng isang nilalang na isinumpa. Isang tunog ng purong sakit at pagkasira na yumanig sa mga pader. Ang himig ng music box ay naging isang matinis at wala sa tonong ingay bago ito tuluyang huminto. Sa isang iglap, ang lahat ng ilusyon ay gumuho. Ang marangyang ballroom ay naglaho at ang natira ay ang luma at maalikabok na sala. Ang halimaw na nasa anyo pa rin ni Mahalina ay natigilan. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na dahan-dahang nagiging transparent. Ang anyo ng kagandahan ay natutunaw na parang kandila. Inilalabas ang isang baluktot at mala-aninong nilalang sa ilalim. Hindi. Umungol ito. Ang boses ay nagiging mahina at desperado. Ang aking tahanan, ang aking anyo. Ang mga kaluluwang mong anino na sumusugod sa mga pulis ay biglang huminto. Dahan-dahan silang lumingon. Ang kanilang mga matang walang buhay ay nakatingin kay Sinag. Hindi na may galit, kundi may pasasalamat. Isa-isa. Sila ay naging mga munting kislap ng liwanag at naglaho sa hangin. Ang buong mansyon ay nagsimulang yumanig. Ang mga bitak ay gumapang sa mga pader na parang mga ugat ng kidlat. Ang alikabok at mga piraso ng plaster ay nagsimulang bumagsak mula sa kisame. Ang anchor ay nasira na. Ang kapangyarihan na nagbubuklod sa lugar na ito ay nawala na.
Ang hasyenda ay bumabagsak. Hindi mo ako matatalo. Huling sigaw ng espiritu. Sumugod ito kay Sinag sa huling pagkakataon. Ngunit huli na. Ang anyo nito ay halos isa na lamang usok. Tumagos lamang ito kay Sinag na parang isang malamig na hangin. At sa pagtama nito, sa pader sa kanyang likuran, ito ay naglaho na parang alikabok na tinangay ng hangin. Tapos na. Takbo! Sigaw ng isang pulis na ngayon ay nakalaya na mula sa mga anino. Hindi na nag-isip si Sinag. Tumakbo sila. Tumakbo sila palabas ng gumuguhong mansyon habang ang sahig ay bumibigay sa kanilang likuran at ang mga chandelier ay bumabagsak. Nang makalabas sila sa pinto, hindi sila huminto. Tumakbo sila sa hardin, papalayo, habang sa kanilang likuran, ang hasyenda pulang araw, ang simbolo ng kasakiman, ng pangarap, at ng bangungot, ay dahan-dahang gumuho sa sarili nitong bigat na nag-iiwan ng isang malaking ulap ng alikabok at mga sirang pangarap. Nang ang araw ay sumikat, ang natira na lamang sa dating marangyang mansyon ay isang tumpok ng mga durog na bato at kahoy. Si Sinag, kasama ang 2 pulis na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang mga nakita, ay nakaupo sa damuhan, nababalutan ng alikabok at pagod. Dinala si Sinag pabalik sa istasyon ng pulis. Sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang suspek, kundi bilang isang saksi sa isang pangyayaring hindi nila kayang isulat sa anumang opisyal na report. Walang sino man ang makakapagpaliwanag kung paano gumuho ang 100 taong gusali nang walang lindol o pagsabog. Nang halongkatin ng mga investigador ang mga guho, natagpuan nila ang hindi maipaliwanag. Hindi lang isang bangkay ang nahanap nila sa lugar kung nasaan ang silid sa 3 palapag. Natagpuan nila ang mga kalansay ng 6 pang lalaki nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng lumang silid. Sila Can Vicencio at ang 5 pa. Ang kwento ni Sinag, gaano man ito kahirap paniwalaan, ay ang tanging kwentong umaangkop sa mga ebidensya. Dahil sa kakulangan ng anumang matibay na kaso laban sa kanya at sa testimonya ng 2 pulis na nakasaksi sa kakaibang pangyayari, si Sinag ay pinalaya pagkatapos ng ilang linggong investigasyon. Ang opisyal na sanhi ng pagguho ng hasyenda ay structural failure due to age. Ang mga pagkamatay ay isinara bilang isang cold case na muling binuksan at hindi na nalutas. Isang araw, habang naghahanda na si Sinag na lisanin ang Baryo Kalinaw magpakailanman, dinalaw siya ni Diwa. Nagdala ito ng isang bayong ng prutas at tinapay. Umupo sila sa labas ng maliit na paupahan, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. "Malaya ka na, iho," sabi ni Diwa. Tumingin si Sinag sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng isang basurero, ngunit may mga peklat na sila ngayon mula sa mga bubog at mga tinik. "Malaya na nga po ba?" tanong niya. "Ang katawan mo ay malaya," sagot ni Diwa. "Ang iyong kaluluwa, ikaw ang magpapalaya diyan." Sa unang pagkakataon, ngumiti si Sinag. Isang maliit at pagod na ngiti. "Salamat po sa lahat, Manang Diwa." Bago siya umalis, tinanong ni Sinag kung ano ang gagawin niya sa natitirang yaman ng mga Sandoval. Dahil bilang legal na asawa, sa kanya mapupunta ang lahat ng lupa at pera sa bangko. "Hindi ko kailangan yan," sabi ni Sinag. "Ipamigay ninyo po sa mga taga-baryo. Ipagawa ninyo ng paaralan o simbahan. Isunog ninyo ang pera kung kinakailangan. Ayoko nang makakita ng kahit anong galing sa pangalang iyon." Umalis si Sinag sa Baryo Kalinaw na walang dala kundi ang mga damit sa kanyang katawan at ang punyal na nakabalot sa tela. Wala siyang pera, wala siyang destinasyon. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, habang naglalakad siya sa kalsada papalayo, naramdaman niya ang sinag ng araw sa kanyang balat at hindi na siya natakot. 1 taon ang lumipas. Si Sinag ay nagtatrabaho ngayon bilang isang kargador sa isang daungan sa malayong probinsya.
Ang trabaho ay mahirap, ngunit ang bawat patak ng pawis ay malinis. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay simbolo ng marangal na pagod. Isang hapon, may isang sulat na dumating para sa kanya sa opisina ng daungan. Wala itong pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat ay ang kanyang pangalan. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob ng sobre, may isang maliit na piraso ng papel. At sa papel na yon, may isang salita lamang na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng isang matanda. Pinatawad. Ang amoy ng dagat ay pamilyar na kay Sina Cruz. Ang alat ng hangin. Ang init ng araw na tumatama sa kanyang balat. Ang sigaw ng mga driver at kargador sa paligid. Ito ang bumabati sa kanya tuwing umaga. At ito ang naghahatid sa kanya sa isang mahimbing na pagtulog sa gabi. Ang kanyang sikmura ay hindi na kumakalam. Ito ay laging busog sa simpleng kanin at isda na pinaghirapan niya. Para sa kanya, ang pagod ay hindi isang pasakit. Ito ay isang biyaya. Isang taon na ang lumipas. Ang buhay niya ngayon ay simple. Sa umaga, bubuhat siya ng mga sako ng bigas at mga kahon ng kung ano-anong produkto sa daungan. Ang bigat ng kanyang pasan ay isang paalala ng kanyang lakas, isang bagay na minsan niyang inakalang nawala na sa kanya. Ang pawis na tumutulo sa kanyang noo ay naghuhugas sa mga huling alaala ng takot. Sa gabi, uuwi siya sa isang maliit na kwartong kanyang inuupahan, magluluto ng sariling pagkain, at matutulog ng walang anumang bangungot. Ang sulat ni Diwa ay dumating 6 na buwan na ang nakalipas. Hanggang ngayon, nakatago pa rin ito sa kanyang pitaka. Pinatawad. Isang salita lang, ngunit ito ang naghilom sa huling sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung kanino galing ang kapatawaran. Kay Diwa ba? Sa Diyos? O sa mga kaluluwang sa wakas ay natahimik na? Marahil, galing ito sa kanilang lahat. Ngunit ang pinakamahalaga, ito ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na patawarin ang kanyang sarili. Ang sarili niyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa Hacienda Pulang Araw, at ang pagpapatawad sa sarili ang tuluyang nagpalaya sa kanya mula rito. Isang araw, nagpaalam siya sa kanyang trabaho. Mayroon siyang kaunting naipon. Sapat lang para sa isang bagay na matagal na niyang kailangang gawin. Sumakay siya ng bus, hindi para tumakas, kundi para bumalik. Bumalik siya sa Baryo Kalinaw. Ang baryo ay ganoon pa rin, maingay at abala. Ngunit ngayon, wala nang takot sa kanyang puso habang naglalakad siya sa mga pamilyar na kalye. Walang nakakakilala sa kanya. Ang kanyang balat ay mas maitim na dahil sa araw. Ang kanyang katawan ay mas matipuno dahil sa trabaho. Hindi na siya ang payat at takot na binatang tumakas mula sa hasyenda 1 taon na ang nakalipas. Nagtungo siya sa lumang simbahan sa likod ng palengke. Umupo siya sa isang bangko sa loob, hindi para magdasal, kundi para damhin ang katahimikan. Sa di kalayuan, nakita niya si Diwa, nagtitirik ng kandila. Nakita siya nito. Hindi sila nag-usap. Isang simpleng tango lamang mula kay Diwa at isang maliit na ngiti mula kay Sinag. Iyon lang ay sapat na. Isang pagkilala, isang pasasalamat. Pagkatapos, naglakad siya. Tinahak niya ang daan palabas ng baryo, ang daan na minsan niyang tinakbo na puno ng kilabot. Ang daan patungo sa lugar kung saan dating nakatayo ang Hacienda Pulang Araw. Nang marating niya ito, huminto siya. Wala na ang malalaking tarangkahan, wala na ang mansyon. Ang natira na lamang ay isang malawak at bakanting lote. Ang kalikasan ay dahan-dahan nang binabawi ang lupa. Ang mga ligaw na damo at halaman ay nagsisimula nang tumubo kung saan dating nakatayo ang mga pader na naging saksi sa maraming taon ng kasamaan. Nakatayo si Sinag doon, sa harap ng kawalan, at hinintay niya ang pagdating ng takot.
Hinintay niya ang pagbalik ng mga anino, ang mga bulong, ang alaala ng isang nabubulok na bangkay at ng isang halimaw na nakangiti. Ngunit walang dumating. Wala siyang naramdaman, kundi ang ihip ng hangin. Wala siyang naamoy, kundi ang lupa at damo. Wala siyang nakita, kundi isang bakanting lupa na binabawi na ng panahon. Ang sumpa ay tuluyan ng nawala. Ang hasyenda ay isa na lamang masamang alaala, isang peklat na naghilom na. Bumalik siya sa daungan bago lumubog ang araw. Umupo siya sa gilid ng pantalan, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa kulay kahel na araw. Ang mga barko ay isa-isang nagsisindi ng kanilang mga ilaw. Ang hangin ay malamig at sariwa. Naalala niya ang kanyang pangarap noon. Isang buhay na malayo sa hirap, isang buhay ng karangyaan. Nakuha niya ito. At sa proseso, halos mawala sa kanya ang lahat. Ngayon, wala siyang mamahaling kotse. Ang kanyang mga damit ay simple. Ang kanyang mga kamay ay magaspang. Ngunit habang nakaupo siya roon, pinapakinggan ang alon, nararamdaman ang pagod sa kanyang katawan, at alam na isang mahimbing na tulog ang naghihintay sa kanya. Naintindihan niya ang lahat. Ang tunay na yaman ay hindi ang pera sa bangko o ang kinang ng ginto. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng isang malinis na konsensya, ang sarap ng pagkaing pinagpaguran, ang kalayaan mula sa sarili mong kasakiman, ang katahimikan ng isang gabing walang anumang kinatatakutan. Sa unang pagkakataon, mula noong araw na umalis siya sa estero, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Hindi ito isang pilit na ngiti, hindi rin isang nangiti ng ginhawa. Ito ay isang nangiti ng tunay at payapang kaligayahan. At dito nga po nagtatapos ang madilim at puno ng pagsubok na kwento ni Sinag at ang kanyang paghahanap sa tunay na kahulugan ng yaman. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyo. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa pagdamay sa bawat takot, at sa pagkapit sa bawat hibla ng pag-asa kasama ng ating bida. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Sa paghabi ng bawat salita, naramdaman ko ang bigat ng kadiliman na bumalot sa hasyenda pulang araw. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang hindi mapapantayang lakas ng espiritu ng tao na bumangon mula sa pagkakamali at kasakiman. Naway ang kwento ni Sinag ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang paalala na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. At ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman matatagpuan sa kintab ng ginto, kundi sa katahimikan ng isang payapang puso at malinis na konsensya. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyong puso? Anong bahagi ng paglalakbay ni Sinag ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Ibahagi po ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ninyo ay mahalaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Pusong Hiwaga PH.